We'll spend this moment in silence, mga kapatid. We will listen to the Lord. And as we spend this moment in silence, let us also remember the Reyes family. It's a shocking news that we received this morning. Sister Fe Reyes passed away this morning. Yun po yung asawa ni Brother Adrian. We do not know what to say, but we trust the Lord. After all, this is God's Word. Tayo po ay nandito upang sometimes we enjoy the blessings of life, but sometimes we must also endure the reality of death. So we as a congregation, mga kapatid, are bawat isa sa atin ay inanyayahan to just pray, just lift them up to God. Wala tayong ibang pwedeng gawin. Just remember them in our prayers. Father, in the past days, Lord, you have given us the gift of joy and celebration. Today, we ask that you will teach our hearts, Lord, to grieve properly and to defer to your wisdom. Di namin, Panginoon, ma-explain. We cannot imagine, Lord, that this thing will happen so suddenly. But we bow down to you. You are the author of life. And you also can dispense mercy and comfort. Pray for Brother Adrian, the rest of the family. Father, may you speak to them. As a church, Lord, tulungan niyo po kami to express our sorrow, to express, Lord, our loneliness. At kami naman, Panginoon, will be able also to offer comfort for the grieving family. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa mga sandali pong ito, lalo po ang pamilya ni Brother Adrian. Today, Lord, may you speak to us, Father. May you remind us, Lord, na sa kabila ng lahat, diyan ang inyong biyaya, pagpapala, pangangalaga sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord, for this moment that we could pray together. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ngayon po, mga kapatid, ay first Sunday of 2025, and it's a joy to see you here in the church. You have brought your family members. You can see families dumarating kanina as we worship the Lord. And dapat naman talaga ganun, bilang mga Kristiyano, sa puso natin, sa isip natin is we should always be sa bahay ng Panginoon. Especially as we begin itong taon na ito. Panibagong mga challenges at mga kahilingan na gusto nating dalhin sa ating Panginoon. Ito pong first Sunday ng bawat buwan ay we set that aside to celebrate the Lord's Supper, banal na hapunan, kung saan pinag-utos ng ating Panginoon na alalahanin natin siya, ang kanyang buhay, kanyang sakripisyo, ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili para sa atin, and also we remember that He will come again. That Jesus will come again.
So sa inyo pong pagpasok kanina, I believe na bigyan po kayo ng mga elements for the Lord's Supper. At gagawin po natin ito mga kapatid with humility sa ating mga puso. And we also embrace yung kaisipan na gawin din natin ito with joy. No? Knowing that the Lord has forgiven us. The Lord has accepted us. The Lord has welcomed us into His family. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, anumang mga nagawa natin sa buhay. The Lord is calling us back to Him. No? That's the message of the Lord's Supper. Dumating siya, nag-alay ng kanyang buhay upang tayo po ay magkaroon ng totoong buhay na nais ng Panginoon sa atin. Apostle Paul mentioned in his epistle to the Corinthians, he was quoting yung mga sinabi ng mga gospel writers that on the night when Jesus was betrayed, nung pinagkanulo ang ating Panginoong Jesus, dumampot siya ng tinapay, pinagpira-piraso ito, sinabing, ito ang simbolo ng aking katawan na nadurog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ito po ay utos na alalahanin natin na huwag nating kalilimutan ang ginawa ni Jesus para sa atin. So, ihanda po natin yung ating tinapay, mga kapatid. Ito ay katawan ng ating Panginoon na durog para sa atin, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Bago po natin ito kainin, tayo po yung muna, saglit na manalangin. Panalangin po natin ito. Panginoon, ito ay simbolo ng inyong katawan. Sa umagang ito, Panginoon, as we worship you, Lord, we remember the cross. Kung anong ginawa po ninyo sa cross para sa amin. Ito, Panginoon, ay simbolo ng mismong mga buhay po namin. Ito, simbolo, Panginoon, ng spiritual nourishment para sa amin. Tinatanggap po namin ito, O Diyos, na may pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kainin po natin, mga kapatid. Pagkatapos maghapunan, dumampot si Jesus ng saro. Pagkatapos magpasalamat, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ito ay simbolo, katibayan ng bagong covenant or bagong tipan. Sabi ng Hebrews, kung hindi nabuhos, hindi dumanak ang dugo ng ating Panginoon, there is no forgiveness of sin. Ito pong juice na ito, mga kapatid, ay simbolo ng dugo ng ating Panginoon. And throughout the Bible, ang dugo po ay simbolo ng paglilinis ng kasalanan. Nilinis tayo ng Panginoon because of His blood na dumanak sa cross. Gawin po natin ito, mga kapatid, bilang pag-alaala sa ating Panginoon. Inumin po natin. Muli tayo manalangin. Again, Lord, we thank you. Not only for this brand new year, but we thank you, Lord, sa buhay na taglay namin. Nawa, O Diyos, amin po itong gamitin sa paglilingkod sa inyo sa taon pong ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Maaari po ba nating batiin yung ating mga kapitbahay dyan? Yung mga katabi, mga nasa harap, nasa likod. At kung kayo po ay nasa ibang bansa, nasa ibang mga probinsya, we welcome you sa ating pong pananambahan. You're joining us online. Nawa ay madama ninyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Just before we go sa ating pong sermon this morning, allow me to make an announcement. Hawak ko po ngayon ang Mission Pledge form. Unahin na lang po natin ito
para diretso na tayo mamaya. Konting report, last year, 2024, nagkaroon po tayo ng total collection na 385,637 para po sa missions. I'm mentioning this to thank you and of course to give glory to God. Palakpakan po natin ang Diyos. Malaking bagay na po yan at marami pong mga natulungan sa ating pong mga missionaries. Ang iba po ay mga individual missionaries, ang iba naman ay yung mga samahan, mga organization ng missions. At alam niyo naman po kung sino itong mga taong ito. So this 2025, my challenge is for you to please consider, mag-volunteer sa missions kasi may mga mission trips tayo, kung hindi nyo kaya. No? You can also commit sa gawain ng missions by helping. Pwede ho kayo magbigay mga kapatid. At hawak ko po ngayon itong form na to. Doon po sa Gazette ay nakapaloob po ito mga kapatid. You can write your name, contact number. May mga amounts po na indicated dyan. Pwede nyo i-check. At sana po ay patuloy nating suportahan ang gawain ng missions. Diyan po sa likod ay may mga listahan ng mga, nabanggit ko kanina, kung sino po yung mga sinusupport natin at yung total amount po ng ating collection every year ay napupunta po dito sa mga tao at mga organizations na atin pong sinusuportahan. So if the Lord is telling you to give, no? Telling you to be part of our mission efforts, mga kapatid, we would like you to give kung ito po ay bukal sa inyong kalooban. And of course, this is exclusive for the members of the church. But if you are here, tagal ka nandito, hindi ka pa member ng church, and somehow you feel like the Lord is telling you to also participate sa gawain ito mga kapatid. Wala pong problema yun mga kapatid. We'll be thankful sa inyong pong participation. So ang gagawin po ninyo is sulat niyo lang po yung pangalan, contact number, i-check nyo po yung amount na gusto nyo ibigay. At kung ito ay monthly nyo ibibigay or one-time giving. Pagkatapos, pwede nyo po itong ihulog dyan sa mission box sa labas or ibigay sa kung sino man sa mga staff ng church. At kung kayo po ay hindi nabigyan ng ganito, pag-ugnayan lang po kayo sa mga staff ng church para mabigyan po kayo ng form. Alright? So nawa ay patuloy na lumago ang gawain ng missions dito sa church. Especially that we are planning to start a new church in Naga. No? Soon, very soon. So, wag lamang pong magbigay. Tayo po ay patuloy din nating alalahanin yung mga tao at mga organizations na atin pong sinusupport sa gawain ng mission. So, hindi lamang po ito for today. For mga susunod na mga Sundays, this form will be available still. And you may ask from our staff kung gusto niyo pong magbigay sa gawain ng missions. Yun lamang po mga kapatid. And let's go back now to our message this morning. Our first message ng 2025 is an encouragement na sana yung mga buhay natin ay maibalik sa atin, yung totoong meaning ng buhay, no? Let us get our lives back. At yun po yung ating binasa kanina. No? Medyo madilim ng konti kasi yung pinarasyat ni Ezekiel ay medyo hindi magandang imagery or analogy, but tingnan natin anong sinasabi ng Panginoon as we begin this year. So dahil po New Year ngayon, dahil maraming mga New Year's resolution, mga wishes, tingnan natin. Ito daw po yung top 10 na mga wishes, kahilingan sa bagong taon. Of course, inano ko na po ito. Sinamarize ko na lang po ito kasi pare-pareho naman. So, tingnan natin ha. Number 1 lagi yung health and wealth. No? So, laging wish ng tao, maging madagdagan yung income, lumago ang mga negosyo or mga trabaho, and then, of course, yung excellent health. Kasi hindi mo naman din may enjoy yung ibang mga bagay kung you are challenged with your health. Number 2, ito. Kinompound ko na rin po ito kasi halos pare-pareho naman sinasabi. Inner strength. So, ang gusto ng mga tao ay magkaroon ng joy, magkaroon ng hope,
karoon ng peace. So yan po yung mga nakalista dyan na mga nais mangyari, mga wishes ng mga tao. Hindi ko alam kung kasama kayo dyan, nakaka-relate kayo dyan, o kung maaaring isa kayo sa mga nagsulat niyan. Pinablish ninyo sa online. Number 3, of course, happiness and adventures. Sinabing happiness, kasama dyan po yung travels, no? Acquisition ng mga gamit or mga gusto nyong idagdag sa inyong mga collections. So, happiness. And of course, work environment, kasama din po yung happiness dyan. Number 4, magkaroon ng malalaking opportunities sa buhay. Yan, makapasa sa board exam, makahanap ng magandang trabaho, makastart ng malaking negosyo. Yan po ibig sabihin yan. Fresh and big opportunities in life. And then, cherish moments with loved ones and friends. So yan daw po ay isang mahalagang bagay para sa kanila. And of course, ito, simple lang, love and laughter. So, yung mga naghahanap pa rin hanggang ngayon ng love life, no? Mga ngayon na yan, taon na ito, no? Kaya nga, wish, di ba? So, love and laughter. And then next, something to contribute to world's well-being. So, hindi mo lang naman gusto na ikaw laging nakakakuha. Gusto mo ring magbigay. Gusto mo ring, kahit pa paano, mayroong kang pakinabang, no? Well, kung nagtatrabaho kami, negosyo kami, pakinabang ka, lang bibigay ka ng tax. Or hindi ka pala nagbibigay ng tax, kinukuhanan ka ng tax. Yon, withholding yon. Wala kang magawa doon. At gusto mo pang gumawa ng iba. Yan. Contribute. Meron kang magawa sa mundo. And then achieve goals and objective for personal growth. Pumayat, tumaba, o ano pa mga gusto nyong gawin, no? Yan. Ano pa? Start innovations. Para hindi maging boring yung buhay. Kailangan mag-isip ng bago. Ano bang pwedeng gawin, no? Na pwedeng tawaging innovative actions or deep collaboration. Ayan. And then great accomplishment. So, yung iba parang nag-criss-cross. Ito, panghuli. Move on with hope and courage. Ito, mahalaga po yun. I believe last year maraming mga nangyari na parang ayaw mo nang balikan. No? So, people are saying, sana maka-move on na mayroong pag-asa at mayroong courage. So, yan po yung top 10 na mga wishes every New Year. At sana nangyayari yan sa atin. Well, mga kapatid, hindi naman natin kailangan maging genius para malaman na wala pong isang tao, walang sinuman sa mundong ito na sa katinuan ng pag-iisip na nagwi-wish na maging miserable ang kanyang buhay. Diba? At wala lalong nagwi-wish ng kamatayan o pagkabulok. Wishing for something life-giving and life-enhancing is noble. Maganda po yun. And perfectly normal para sa atin. Gusto natin mag-improve. Gusto natin maging maayos. Ngunit ang tanong, as Christians, no? Kasi lahat naman lahat naman ng tao, Christians or non-Christians, yung mga top 10 kanina, mayroon tayong ganon. Pero ang tanong bilang mga Kristiyano is this. On what grounds? Bakit mo gustong mangyari itong bagay na to? Bakit ito yung mga wishes mo sa buhay? On what grounds? On what basis? Saan mo binabase yan? Ano yung purpose? Tayo mga Kristiyano, know that life and all its blessings and joy will only make sense. Magkakaroon lamang ng saysay yung buhay. Magkakaroon lamang ng saysay yung mga joy, mga blessings sa ating tinatanggap, tinatamasa when Christ is recognized as its foundation and source. As we begin this year, a year given by God Himself, let us take a detour. Yan. Huwag tayong sumabay dun sa traffic ng karamihan. Mag-detour tayo. A little uncomfortable and road unknown to many, in order for us to take an honest look at ourselves. No, kung karamihan na ito yung tinatakbo,
at naguunahan para makuha yung mga wishes nila at mga New Year's resolution sa buhay, magdahan-dahan tayo. Let's take a detour, sabi ko nga, and tingnan natin yung ating mga sarili with God as our only audience. Tingnan mo yung sarili mo sa harap ng Diyos. Let us not rush in making things happen. Sanay tayo, di ba? Lagi mabilis. Let us allow the Spirit of God na ipahayag sa atin yung totoong sitwasyon at kalagayan ng ating mga spiritual na buhay, because that is far more important than achieving greatness. Ang pinakamahalaga para sa Diyos, para sa Kanyang mga anak, is malaman mo ano ba yung iyong totoong kalagayang spiritual. In order for us to live meaningful and blessed lives, we must be humble enough to acknowledge that apart from God, kung wala ang Diyos sa buhay mo, we are all lifeless and ugly, dry bones in the dark and lonely valley. Like the vision of Ezekiel, nakita niya yung yung isang lugar punong-puno ng mga kalansay. This is the message of God through Ezekiel. At ito po yung mensahe din ng Diyos sa atin as we begin this year. I think this is also a very good outlook to adopt as Christians. Parang nakakatakot siya. Pag in-imagine mo yung vision na yan. But allow me to ask a hard question sa bawat isa sa inyo na nandito ngayon. Has life, with all its complications, reduced and confined you to the valley of dry bones? Dahil humupa na yung mga putukan ng New Year, kompleto pa naman yung mga kamay ninyo, salamat kay Lord, no? Hindi nyo nakalimutang itapon yung mga sinindihan ninyong mga paputok. Dahil humupa na nga wala na excitement ng New Year. Now, tanungin natin mga sarili. Anong nangyari sa buhay mo? Nakikita mo ba ang sarili mo ngayon na para bang kasama ka doon sa vision ni Ezekiel? Buhay ka, tatrabaho ka, negosyo ka, nag-aaral ka. But deep inside, you know, it's dead. There is no life at all. Yan ba ang ating pagtansya sa ating mga sarili? So the invitation is this: come, let us ask the Lord to give our lives back to us. So, may top 10 New Year's resolution tayo kanina. Dagdagan natin. What we must desire for this year. Number 1, bali 3 bagay ito. Number 1 is to be led by God's Spirit. Number 2, to be used by God to speak life to others. And number 3, to know God and enjoy life under Him. Unahin natin, to be led by God's Spirit, verses 1 and 2. Sabi dito, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh. At sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Dito mga kapatid, napakahalaga. Yung unang statement, makita natin, sabi diyan, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh. For us to be led by the Spirit, dapat alam natin na nandyan talaga yung Holy Spirit and He's taking good care sa atin. No? So, number 1 dito, feel the power of God. We defer to God's power. Sumusuko tayo sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa mga power players and power sources of this world. Sa isang Kristiyano, mahalaga na darama natin lagi ang presensya ng Diyos. But be prepared. When you are being led by God, not everything you see in the place where God leads you is pleasant. Just like Ezekiel. Minsan ka lang imbitahin ni Lord para mag-tour, di ba? At yun pa yung makikita mo, lugar na puno ng kalansay. Pero mahalaga mga kapatid, sigurado tayo
na nadarama pa rin natin ang kapangyarihan at presensya ng Diyos. Pangalawa dito sa bagay na to, go where God leads you. Now, he was led by the Spirit kasi nandun na agad yung Holy Spirit sa kanya. Sabi ni Ezekiel, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh. Hindi umaalis yung Holy Spirit sa buhay niya. Hindi umaalis yung presensya ng Diyos sa kanya. So he was able to go kung saan gusto ng Panginoon. This is the first stage of getting your life back beginning this year. Magkaroon sana tayo ng desire, mga kapatid, to be led by God's Spirit upang maipakita niya sa atin kung ano yung hindi nakikita ng iba at ano yung mga hindi nila ninanais na aminin at madiscover. Diba? Sa mundong ito, nasanay tayo sa orientation na think positive. No? Yung laging positive lang tayo, good vibes lang tayo lagi. But the Bible is telling us, take a hard look, honest look sa kung ano yung gustong ipakita ng Diyos sa atin, including the state of our beings. Ano ba tayo talaga? Kung gusto natin itong mga magandang mga bagay na ito, kailangan muna nating madama, kapangyarihan ng Holy Spirit, because that allows you upang makita ano ba talaga yung totoo at ano yung mga kailangang baguhin o ayusin ng Diyos. Sabi ko kanina, ingat tayo, dadalhin tayo ng Panginoon sa lugar na gusto niya, pero hindi lahat ng nakikita mo doon ay pleasant. Hindi lahat na makikita mo doon, madidiscover mo doon, ay magbibigay sa iyo ng saya. Ang iba nakakatakot. The unpleasant adventure of seeing what God sees. Dito makikita mo, madarama mo, you will experience the real state of others as well as your true state in the eyes of God. Totoo mga kapatid, may mga bahagi ng ating mga buhay na hindi na nagpa-function. Hindi na natin naririnig si Lord. Minsan, mas mahalaga sa atin kung anong sasabihin ng ibang tao kaysa kung anong sinasabi ng Diyos patungkol sa atin. Nakakalungkot dito, dalawang major things, no? At kailangan natin itong harapin upang magkaroon ng saysay yung ating mga buhay this year. Number one, nakita ni Ezekiel the valley full of dry bones. Ano pong malungkot dyan, mga kapatid? Kasi hindi lang siya dry bones na iilan. Ang description dyan, punong-puno. Marami. Pangalawa, yung lugar itself, parang mayroong paradoxical dito na nangyayari. Kasi valleys, pag tinignan mo yung civilization ng buong mundo, history, yung valleys, laging nandyan o laging nag-umpisa dyan yung mga communities. Valleys means life. Kasi maganda yung lupa, magandang mag-agriculture, magandang mag-umpisa ng mga communities. Valleys are essential for civilizations. Pag tinignan mo yung history ng India sa nag-umpisa, dun sa valleys na may ilog. So dito, yung valley, sa halip na lugar ng mga buhay, lugar ng mga patay. At pangalawa, dry bones. Hindi lang po sila patay, dry na po sila. The truth is, when God is allowed to be in charge sa ating mga buhay, the reality is laid bare and the truth exposed. Does this apply to you? In what sense? Anong area ng buhay mo nakikita mo
Actually, hindi lang yan patay, pastor. Dry bones na yan. At ilang taon ba bago maging dry bones ang isang patay? Matagal, mga kapatid. So we're talking about desolation. We're talking about death and decay. No? Pero, unless makita mo, ma-recognize mo na may mga parts ng buhay mo na ganito na yung estado, God cannot give you a fresh start. Habang dinideny natin na mga dry bones na bahagi ng ating pagkatao, especially yung ating mga spiritual lives, hindi magiging platform ng Diyos yan upang bigyan tayo ng panibagong umpisa. Mga kapatid, healing and recovery come after the painful treatment of wounds. Habang hindi mo nakikita yung totoong estado ng buhay mo, and you admit na ito ka, ganito ako, Panginoon, kailangan ko ng bagong umpisa, kailangan kong bagong buhay, walang mangyayari. Sounds like we're off to some hair-raising adventure with God. No? To start a new year. Pero mga kapatid, desire to be led by God's Spirit into the land where you will get your life again. Kung hindi naipahayag at nakita ni Ezekiel, ano ang totoong kalagayan ng Israel that time? Hindi kikilos ang Diyos upang bigyan sila ng panibagong buhay. Ganon din po sa atin ngayon. Habang hindi natin nakikita yung ating need sa Panginoon, habang hindi natin nakikita na ating pangangailangan ay ang Diyos lang talaga, magiging ganito lang ng ganito yung buhay natin. Maaring yung top 10 mangyari sa'yo, paminsan-minsan, maaring hindi. Pero walang meaning ba? Hindi yung totoong buhay na gustong ibigay ng Diyos sa atin. So kung gusto mong maging maayos, maganda ang buhay this year, no? Desire to be led by God's Spirit. Have that desire in your heart. Number 2, dagdag natin to sa ating listahan. To be used by God to speak life to others. So, this is what happened. Ang kasunod na senaryo ay, sabi dito, tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Dito mga kapatid, makikita natin dito na si Ezekiel as a prophet, meron siyang desire to help others also. And maybe God is bringing us into this realization ngayon, mga kapatid, into this moment na naisip natin, o nga, no? Buhay nga sila, pero ang totoo, patay sila sa paningin ng Diyos. And sometimes that includes us. Anong gagawin natin? Kung ikaw ay dinadala ng Panginoon ngayon, sa estado ng buhay mo, sinasabi niyang, what do you think? Ito bang mga to ay kaya pang mabuhay? Ano yung sasagot natin? If given the chance, mga kapatid, to do something good for the world, ngayon, bibigyan ka ng isang pagkakataon ng Diyos, ano yung gusto mong gawin? Palagi ko, Ezekiel was given the most useful, most wonderful task by God, and that is to speak life to others. Sana maging desire din natin ito, mga kapatid.
Itigil nyo na yung mga kung ano nung pinopost natin minsan sa social media. Walang kakwenta-kwenta. Diba? Hindi life-giving. No? Sayaw-sayaw. Diba? Apply kayo doon sa Itbulaga. Minsan, Christians, di mo ma-identify kung ano talaga. Hindi life-giving yung mga buhay natin, mga activities natin. Sometimes. Sometimes lang naman. I'm not saying na huwag kayong mag-TikTok, huwag kayong sumayaw. Just do it properly. No? Yun lang gusto kong sabihin. And maybe marami pang bagay na pwede mong gawin na mas maganda doon. Mga kapatid, we speak life sa ibang tao. We go beyond collaboration. We go beyond superficial unity. O united tayo kasi Sunday. Tiisin lang natin si Pastor at kalahating oras lang naman yan. Mag-uwian na rin naman tayo. No? Superficial unity. We go beyond momentary helping and little sacrifices. Diyan lang naman to eh. Diba? We seek to speak life in the name of Jesus. That's why we do evangelism. Kanina, ka-announce lang natin ng missions. We do discipleship. We counsel people. We share in the pain and sufferings of others. We enter dun sa kalagayan ng ibang tao because we want to be used by God to speak life to others. So kung ikaw tinatanong ngayon ng Diyos, anong sasagot natin? Sabi ng Panginoon, can these bones live? Maaari pa bang mabuhay ito? At kung ikaw yan, tinatanong ka ng Diyos, maaari pa bang mabuhay? Of course, ang sagot ni Ezekiel, Lord, kayo lamang po ang nakakaalam. God is speaking to us today as we see ruined lives. As we see shattered dreams, broken homes, nakakalungkot, dying or dead churches all around us. God is inviting us na magdala ng buhay dito sa mga ganitong sitwasyon. And finally, for this point, mga kapatid, sa point na po na ito, God wants you alive. Gusto ng Diyos na buhay tayo. So, the valley of dry bones, tagal lang walang buhay yon, tuyong-tuyo na yon. But God did the unthinkable. He gave life to the dry bones. Ezekiel was used by God. That pattern, mga kapatid, is still the pattern He will use today. God wants to erase your disgraced situation. Bakit? Sa kaisipan ng Israel at mga nasa Middle East, mahalaga sa kanila yung funeral. Yung proper burial. Well, sa atin hindi naman, di ba? Hindi lang yun kasi closure. Kundi, pag nailibing, tinabunan ng lupa, yun po yung pinamataas na respeto sa isang tao para sa kanila. Now, ito ay mga naka-expose. Ibig sabihin, disgrace kasi hindi sila nabigyan ng proper burial. Hindi sila nailibing ng maayos. So, yun yung kanilang kalagayan. That's why, binuhay sila ng Panginoon upang bigyan sila muli ng dignidad. Upang bigyan silang muli ng magandang katatayuan sa mundong ito. Kapatid, God wants you to live. Ang buhay na binibigay ng Diyos sa atin, isang pagkakataon na maranasan ang kanyang kapangyarihan at biyaya. Iniisip natin minsan si Lord ang gusto niya patayin tayo. Yung kaisipan natin kay Lord masyadong vindictive. Di ba? Parang lagi siyang may dalang hagupit sa atin. At binabantay niya lang, binibilang niya lang ilan naman ang nagawang pagkukulang nito, pagkakamali itong araw na to. Tatamaan sa akin to. Laging ganon ang tumatakbo sa isip natin. Sa halip na ang Diyos ay mapagmahal, tingin natin kay Lord, parang mga lolo natin na may lahing Espanyol na lagi kang may tama. Diba?
the truth is, God wants you to live. And if you are alive today, na nandito ka ngayon, God wants you to speak life to others so others may also live. God's mission is to give us life, mga kapatid. God is saying yes to humanity. Hindi natin dapat isipin na laging hinahabol lang ng Diyos o lagi lang tayong binabantayan ng Diyos kaya na tayo makakamali, papatayin niya tayo. His mission is to give us life. That's why Christ died so we can live. Huwag natin kalilimutan niya. God wants you to get your life back today. Sabi ko kanina, if you are not entirely dead, no? Maybe some parts or portions or ano man, bahagi ng buhay mo is already dead. In fact, ayaw mo na mag-aral. Or gusto mo mag-aral, hindi ka naman makapag-aral. Kino-consider mo, patay na yung pangarap na yun. Your business is not doing well. Walang successor. Walang papalit. No? In work, ganun din. Sa family, ayaw mo nang umuwi ng bahay. Now, God wants you to get your life back today. Kaya tinatanong tayo ng Panginoon, can these bones live? Ano ang ating isasagot? Kaya pa bang buhayin ito ng Diyos? Mga kapatid, ulitin ko lang. Ang mission ng Panginoon is magbigay ng buhay sa atin. At gusto ng Panginoon na bigyan ka ng buhay. Huwag na tayong umalis doon sa kaisipan na yon, sa katotohanang ang nais ng Diyos is to give us life. Sa kagustuhan ng Panginoon na magbigay ng buhay sa atin, Christ died on our behalf. Gusto mo ng proof? Na gusto ng Panginoon ng makita kang buhay? Maranasan mo yung buhay na sa ilalim ng kanyang kapangyarihan? Jesus died for you. Para magkaroon ka ng buhay. Panghuli, to know God and enjoy life under Him. Valley of Dry Bones, binuhay ng Diyos, hiningahan ng Diyos, binigyan ng Diyos ng buhay. Para saan? Ito po yon. Verses 6 at 14, nagsabi diyan, sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Anong purpose ng lahat ng ito? Makilala natin ang Diyos. Hindi lang yung kakayahan ng Diyos. Hindi lang yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang yung mga blessings ng Diyos. God Himself. Na siya mismo ang ating maranasan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong, ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Yun po yung tuloy lagi nun. Na makikilala natin na buhay at makapangyarihan ang ating Diyos. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong si Yahweh ay nagsabi nito at aking gagawin. Ano ba ang context nito? Ba't humantong sila sa ganitong sitwasyon? Context po nito ay Babylonian exile. 2 beses po yun. 597, Northern Kingdom, pinadala doon sa Babylon. 586, yung Jerusalem naman, yung Judah naman, ang pinadala sa Babylon.
Why? Because of rebellion. So dito mga kapatid, we need to absorb this. Again, medyo masakit ito, no? Because rebellion causes desolation. But sila humantong sa ganon because they rebelled against God. So He sent the Babylonians to punish them. Sabi ko nga, 2 deportations, 597, kasama pa yung kanilang king, si Jehoiachin, dinala doon. Then Judah went into exile in 586. So sa kapangyarihan, sa igting, sa tindi ng punishment ng ating Panginoon, the people of Israel declared they were hopeless and abandoned by God. Para kaming mga patay at para kaming mga buto na natuyo. Tanong, dahil honest tayo sa ating mga sarili, anong dahilan ng iyong desolation ngayon? Anong dahilan ng iyong pagkasira at pagkatuyo ngayon? Mga kapatid, 2, major ito ha. Maring mayroon pang iba, pero ito, number 1, poverty. Diba? Saan pag talagang sobra-sobrang kahirapan, no? Feeling mo, pinabayaan ka na ng Diyos. Tuyong-tuyo na, matagal ng patay. Hindi ka na rin nakakapag-church because of poverty. You blame God because of poverty. Tumatalikod tayo sa Diyos because of poverty. Pero ito, prosperity. How about that? Ang dami ring nawawala sa church because of prosperity. Believe me. Pareho lang effect niyan, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo dun sa ating mga nililista. Ingat tayo doon sa ating mga promotions na hinihingi kay Lord. Mag-ingat tayo doon sa mga expansions ng business na hinihingi kay Lord because prosperity can lead you astray. And it can cause desolation. Is it going after other gods of this world? Sana maging eye-opener ito sa atin ngayon. Ito yung mga dahilan bakit nasasadlak ang mga tao sa ganitong sitwasyon. Pero ang kagandahan dito, dahil gusto tayong bigyan ng buhay ng Panginoon, for this year, sana mas makilala natin ng higit ang Diyos. Pag nakilala natin ng higit ang Diyos, ng totoo ang Diyos, hindi lang dahil maraming blessings at favor na binibigay sa atin, 2 bagay marirealize mo. Number 1, God does not tolerate spiritual adultery. God will never tolerate competition. Huwag mo kalilimutan niya. God will eliminate whatever it is na dinadala mo sa puso mo bilang kakompetensya ng Diyos. Number 2, God forgives and He restores. Mensahe ng Ezekiel, mensahe ng buong Bible. Yes, God nagpapadala siya ng punishment, pero laging merong forgiveness and restoration. Laging yan ang makikita mo at mababasa mo at maintindihan mong sinasabi ng Bible. Tingnan natin, verses 7-8. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin, na ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita ko sila nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. So tingnan natin ang kasunod. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong, pinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami parang isang malaking hukbo. God wants you to live. After matagal na punishment at pagkawalay sa Diyos, pagkatuyo ng iyong buhay, pagkatuyo ng iyong katawan, pagkatuyo ng iyong spiritual life, now God is giving you a fresh start. At hindi lang basta
buhay, mga kapatid. Yung buhay na mismong galing kay Lord. Dahil kung i-analyze natin, ano bang ibig sabihin itong mga salitang ito, mga kapatid? Tingnan natin ito, no? Para mas maiksi na lang. Hangin. Diba? So anong meron sa hangin? Hininga. Or yung hangin na darama natin. Pero pag binasa mo sa Hebrew yan, ruwak yan. Yan yung sinasabi doon nung kinreate si Adam at si Eve, and God breathed into the nostrils of Adam at siya'y nabuhay. He became a living being. Hindi lang po yan basta hininga. That is the Spirit of God that is being given to you. Hindi ka lang buhay na buhay ngayon, nandyan. Buhay ka because the Spirit of God is being given to you. That's why the title of this message is for us to get our lives back again. Yung buhay na mismong binigay ng Diyos sa atin. The Spirit of God gives us life. Not just any kind of life, but life with power, purpose, and meaning. We belong to God. We are God's mighty army, ready to serve the King of Kings. Bakit ang ginamit ay army? Because ang army, laging buhay, laging masigla, laging malakas, laging ready. Di ba? Pag binuhay ng Diyos, nagiging God's army, ready to serve the King of Kings. So, balikan natin yung ating mga listahan kanina as we end this message. Kanina may 10. Di ba? 10. Dagdagan natin. Una, sa listahan dapat ng Kristiyano sa bagong taon, so magkaroon tayo ng desire to be led by God's Spirit. Kung hindi mo i-desire yan, kapatid, uulitin mo lang yung nangyaring miserabling buhay mo nakaraan. Number 2, to be used by God to speak life to others. Diba? So kung marami kang pinatay ngayong taon na to, kapopost mo sa Facebook, at kakamarites mo kung kani-kanino, yung nakaraang taon pala, this year will be different. We speak life. Number 3, to know God and enjoy life under Him. Paano ba mag-enjoy ng buhay? We serve Him. Laging mayroong joy pag naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Kaya ang description kanina, di ba? Army. Vast army. Wala namang ginawa ang army kundi maglingkod. And then, we move on. Health and wealth. Why not? Di ba? Napaka-ipokrito natin pag sinabi, hindi natin kailangan yan. Subukan mo, wala kang pantimpla ng asin man lang, di ka makabili. Tingnan natin. Of course, inner strength. We desire for happiness and adventures. Lord, I want to go abroad. Umpisa mo dyan sa Alapan, banda. No? Fresh and big opportunities. Why not? Di ba? Ask God. Cherish moments with loved ones and friends. Love and laughter. Why not? Something to contribute towards well-being. Why not? Achieve goals and objectives for personal growth. Why not? Start innovations, deep collaboration, and great accomplishments. Move on with hope and courage. Mga kapatid, dito tayo sa mundong ito, lahat ng yan kailangan natin. But on top of that, yung foundation, si Jesus, Lord, tanggapin ko man yan o hindi, masaya ako because I am being led by the Holy Spirit. Dahil hindi mo naman kailangan ng pera to speak life to others. Di ba? At hindi mo kailangan din ng mga bagay na to enjoy the blessings of God. Pero kung ibibigay lahat ng Panginoon na yan, at nagtrabaho tayo ng gusto, nagsipag tayo, ginawa natin yung part natin, we will enjoy life. So this year,
The first message is for us to see to it, to make sure na yung buhay natin na mayroon tayo ngayon ay mismong galing sa Diyos. Huwag natin kalilimutan, God is saying yes sa atin. Gusto ng Diyos na mabuhay tayo. Ma-enjoy natin ang buhay na to. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid. God bless you all. Tayo pong lahat ay tumayo.
life to others, mga kapatid, bago po tayo umuwi, mag-iwa-hiwalay, why don't we pray for your neighbor, no? Baka yun yung kailangan niya dito ngayon. Someone will pray for him, her, sabihin na, God wants you to enjoy life. No? God is giving us our lives back sa umaga pong ito. Sige po, kung sino man po yung mga katabi ngayon, just spend this moment, pray together, bless that person. Father, for this year, Lord, our desire is to be led by your Holy Spirit. Para makita namin, Panginoon, yung mga bagay at sitwasyon na nakikita po ninyo. Bless us this year so we can bless others. We can speak life, Lord, sa iba. And finally, Lord, give us opportunities to serve you so we can enjoy our lives to the fullest. Thank you so much. Dismiss us now with your love. May the Lord bless you, my dear brothers and sisters, and may He keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen and amen. Happy New Year, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon.